Okay, update tayo sa BTC. At inaantok ako, pampatanggal antok. At ang dami ko pang gagawin. So, update tayo. So, nakakita tayo ng ng reaction sa resistance level na to, no, na pinag-usapan natin na potential na 37k hanggang 38k, no, sa last video natin. At nag-reject tayo most likely sa 38k, no. 38k, double check natin. Ito yung 37k, no. Yan, 37k. Punta tayo ng 4 hours. 4 hours, meron tayong mga candle closes dito sa 4 hours, which is makikita natin yung reaction niya, no? Yung reaction niya dito. At basically, ano lang naman kasi to, no? Psychological level lang naman kasi ang 37k. Pero target din siya ng some sort of flag na to, no? Tapos meron tayo sa 1.618 target. Double check natin. So meron tayong paano nga ba ulit yun? Nakalimutan ko na. Ito, mula dito sa ilalim, papunta dito sa taas. Kung ito ang first wave, papuntang second wave dito, makikita natin yung target. Exactly ba siya? Exactly dun sa 1.618, no? 38k, no? So, pasok naman siya, no, sa TA natin, no? At nakakita na tayo ng some sort of reaction. So, pero tayong inaabangan dito na potential third wave, or di natin sure kung third wave ba siya. O baka pa lang siya, no? Baka third wave pa nga lang siya. Kasi meron tayong nakikita dito some sort of bilang. Alisin lang natin to, para hindi magulo. Yan. So ito, hindi natin sure kung first wave to, no? Ito, hindi natin sure. Kasi mas maayos tignan kung ganito ito ang second wave, no? So pero ang problema naman dito sa part na to, mukha namang hindi first wave to. So ang pinaka ideal kasi kapag may leading diagonal tayo, 5 waves. So ito yung nakikita nating leading diagonal, 1, 2, 3, 4, 5. So after netong 5 waves na to, magkakaroon tayo ng second wave. Ito lang yung pinakagalaw ng second wave, no? Ayun lang yung pinakagalaw. So meron tayong bagsak na ganyan. Then I-expect tayo ng third wave. Yung third wave ba ang tanong, ito na ba yung third wave or ito ba ang third wave? So kung sa impulse wave theory na rule, ang Fibonacci extension niya madalas 1.618, no? So nakakita tayo ng 1.618 target dito sa itaas. Okay, so may possibility na third wave to. Ito pa lang, itong move na to, third wave pa lang to. Okay, may possibility. Ano pa ba? Kailangan natin double check sa volume pala, yan, no? Meron naman siyang volume spike, no? Meron naman siyang volume spike. So, possible siguro may third wave. Ang problema lang dito, yung third wave na to, mas malaki dito, no? Kaso, hindi ko rin masabi to, no? Hindi naman kasi tayo, masyadong ganun ka-expert sa impulse wave theory. Pero titignan natin. Pero tayong 1, 2, 3, 4, 5 dito para sa third wave. So, possible naman siya na meron tayong third wave dito kasi meron tayong tawag dito, volume spike dito. So, ang ang kabilang or more like ang kabilang side naman nito, paano kaya kapag etong move na to actually bearish pala, no? Or some sort of matawag dito? Napakalaking fake hindi naman fake, more like bull trap ng kalabasan. So meron tayong pinag-uusapan dito na mga wave counts na meron tong potential na baka meron tayong 1, 2, 3 lang na ganyan tapos biglang babagsak tayong ganyan, no? Tignan natin saglit. So meron pa lang tayo, no? 1, 2, 3. No, expect natin to kung bullish tayo. Kailangan mag 1, 2, 3 ulit dito pero hindi siya maglo-lower dito sa point na to, no? Kaya tayo merong puting linya dito. Yan, kasi kapag nag-lower tayo dito, invalidated yung push to the upside. Pero sa ngayon, maganda pa, no? Maganda pa. Nagbabounce tayo sa support. Pero yun nga, may possibility kasi na baka maging ABC correction to. Na meron tayong A, B, C zigzag correction. Madalas ang zigzag correction 535. Okay? Ibig sabihin, pwede siyang maging pangpeke sa 1, 2, 3 waves.
No, kasi ang 1 2 3 waves, yung first wave, second wave, third wave, 5 3 5 din. Okay? So, ibig sabihin, kailangan hindi tayo babagsak dito para maging bullish. Pero kapag dito lang tayo, yan, dito lang tayo sa mga area to, kung babagsak man tayo, pwede tayo maka-enter para sa fifth wave, no? Okay, so, possible na ABC correction kung ganun na mangyayari, no, na zigzag correction. So, bakit kaya zigzag correction? Madalas meron tayong sort of ano bang tawag dito? Ending structure, no, na kapag meron tayong mas malaking ABC correction, which is possible na ganyan, or actually ba ganito, no? Ba ganyan. Hindi pa to hindi pa to mukhang impulsive sa ngayon sa longer time frame. Okay, sa longer time frame, no? Kasi para maging impulsive to sa longer time frame, kailangan malaki tong move na to sa number 3, dapat malaki to. Yan, ganyan ang itsura niyan dapat, or baka higher targets yan. So hinihintay natin tong break na to, So isa sa mga rason ko bakit medyo nakakatamad rin mag-update ng BTC dito sa mga area to, kasi almost na to, no? Punta tayo ng weekly, ilang weeks na tong andi dito banda sa 35k hanggang 38k. So nag-push tayo, start ng week, meron tayo 1 2 3, no? Medyo mag-iisang month na nandito tayo sa mga area to, no? Na medyo tumatambay pa tayo. Understandable naman kasi ang lakas ng push natin, no? Understandable naman 'yon, no? Sa mga ganito, no? Mag-push up na malakas, tapos magpapahinga na onte, isa pang push up, no? Ganun din dito, magpo-push up, magpapahinga, pero biglang magre-reversal, no? So ganun din dito, push up na malakas, magpapahinga dito, magre-reversal ng push down, or more like corrective, bago mag-push up ulit, no? So eto kaya medyo matagal-tagal natin to ma-update kasi mukhang matagal-tagal din to mag-aaroon ng decision point. Okay? So balik tayo daily. Ano nga ba pinag-usapan ko dito? Yung 535, no? So pwede tayo maka-expect actually, no, na kung meron na tayong 1 2 3 4 5 dito, tapos meron tayong ABC dito malaki, ABC na ganyan, then potentially etong move na to baka maging C wave lang to, no? Na baka meron tayong leading, actually dapat 5 waves pala to, no? So double check natin, possible kaya kung ito ang actually teka lang, meron tayong potential 1 2 3 4 5. Okay. Meron palang ganito, no? Meron din palang gantong ABC correction na type. ABC na mas bullish to masasabi ko. ABC correction, then magpa-pump to para sa mas malaking third wave, no? So may potential na first wave, second wave, third wave na malaki. At ang alabasan, meron tayong 5. Dito na magme-make sense to, no? Kasi meron tayong 5 waves dito. Yung 4 tsaka 5, meron din tayong 5 waves. Kasi ito, no? 1, 2, 3, 4, 5 dito. Meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4, 5 na triangle wave corrective move. Then dito meron tayong some sort of impulsive move na 3, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 dito. At ito leading diagonal. No, so possible to mangyari. Pero hindi ko sinasabi na mangyayari talaga. Okay? Check natin options natin, no, kung anong mga kakalabasan na move nito. So meron tayo sa bearish na actually bullish 'yun kasi corrective move siya ng structure na to, no? Ng structure na to na meron tayong first wave, or actually ganito na yung first wave, no? First wave, tama ba? Ito pala. First wave, second wave dito kasi ABC, ganyan, possible. Then third wave na malaki, possible na mangyari, no? Bullish siya actually. So hindi naman lahat ng bullish puro taas ng taas, no, or like pump ng pump. Meron siyang mga corrective moves, no? So actually bullish to. Meron lang tayo short term bearish na paparating in case lang na dadating. Okay?
Kapag ano naman, yung malala na bearish, hindi natin, gan pa rin naman yung ano, yung malalang bearish natin eh, no? Kasi sa longer time frame, hanggat nasa ano tayo, hanggat nasa ilalim tayo na itong mga area to eh, medyo andun pa rin tayo sa side ng bearish, pero at the same time andun na tayo sa side ng bullish na rin dito, no? Dito sa mga area to, kasi napasok na rin natin tong ilalim na to, no? Yan, napasok natin tong ilalim na to, or actually dito banda yan. Yan. Yan, napasok natin, no? Naangatan natin. So, magandang sign to for the bullish. So, may higher chance na maging bullish to, na maging bullish market, no? Inaabangan lang natin yung confirmation banda dito, no? Na maganda kung mag-break na to, no? Maganda kung mag-break para ma-confirm natin na may paparating tayong malaking third wave. Ibig sabihin, ang impulse wave theory na ito, parang ganito. Meron tayong first ito yung problema ko, no? Parang ano kaya dito yung first impulsive, no? So, meron tayong first impulse, second impulse, at may paparating tayong third, fourth, fifth na malaki dyan. Na most likely, parang ganyan yung move niya, no? Na siguro hanggang 100k or di natin sure. Di natin sure kung mas malaking klaseng third wave yan. Di natin sure. At mas malaking fifth wave. Baka umabot ng mga 150k, ganon. Di natin sure, okay? Pero sa ngayon, ang kailangan nating tandaan, merong ano to, no, merong mas mataas ang chance ng bullish sa ngayon. Meron pa rin tayong bearish side, pero yung bearish side na yon more on nasa speculative pa rin. Okay, ibig sabihin hindi mas mababa ang chance, medyo mas malabong mangyari siya kaysa sa bullish, no. Ibig sabihin mas mataas ang chance ng bullish kasi meron tayong bullish market structure dito, no, na higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, same low ata, tapos higher high, no? Nasa bullish market structure pa rin tayo dito sa structure na to, no? Yan. Pero ako sa longer time frame, nasa bearish pa rin tayo, no? Okay. Meron tayong high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Tapos meron pa rin tayong lower high dito, no? Actually, pwede natin ma-compare yan ng mas malaki yun, ganun, no? Yan. Then ito, lower high. Tapos pwede pa tayo mag-lower low, no? Hindi natin masasabi, pero sa longer time frame, nasa some sort of downtrend pa rin tayo, no? Pero dito sa structure na to, uptrend na to, uptrend to, okay? So, hindi lang natin sure kung magre-reversal to. Kailangan lang natin makita tong mga breaks na to, no? Itong mga break na to, at ang susunod na malaking klaseng breakout ay dito sa mga part na to, no? Pag ito na break pa, ano na to, sure na bullish na talaga to, no? Sure na bullish na. Almost wala ng ano man tawag dito, argument pa para sa bearish. Kasi ang susunod na target na niyan ay yung ATH na agad. Okay? So, abang lang tayo, no, na potential na mangyayari sa BTC. Na ito yung ano, no, part na sinasabi ko na pag nag 38k tayo, pwede tayo maka-expect ng ano, no, or 37k, 38k, maka-expect tayo ng some sort of reaction din, no. So, na-reach na natin ang target natin sa 38k. Nagkakaroon tayo ng reaction. Pero kailangan natin mag-ingat dito, kasi ang RSI natin kung titignan natin nasa support level. Okay? 70 RSI na breakout. Ito na breakout niya to, no. Makita natin ginagamit as resistance. Kapag the breakout niya at mabalik dun sa mga area yon, nagsusupport para sa isa pang push to the upside. Okay? Pwedeng tumambay to sa taas ng matagal, pwedeng tumambay sa above ng 70 RSI yan at bullish pa rin. Okay? So, generally, kapag nasa ibabaw tayo ng 70 RSI, mga oras yan para magbenta, pero at the same time, pwede pang umangat ang price ng BTC dyan or kahit anumang klaseng coin or stock market yan, no? Pwede pang umangat ang price habang nasa ibabaw to or habang nagpapakita ng weakness to. Okay? So, for example, dito, no? Dito, for example, actually, punta tayo ng weekly. Meron kaya sa weekly? Ito, no? For example, ito, no? Nagpapakita ng malakas pa yung push dito, no? Yan, push, malakas ang RSI. At habang nag-higher high tayo, bumabagsak ang RSI, no?
Mabagsak ang RSI. At nasa 70 RSI pa rin tayo. Okay? Ibabaw ng 70 RSI. Pero sign yun na medyo malapit na matapos. Pero nagpo-push up pa. Okay? So may weakness tayo dito. Weakness. Pero nagpo-push up pa rin ang price. Okay? Pero makikita natin, no? Hindi na siya katulad ng ganito kalalaking pump, no? Hindi na siya ganito kalalaki. Makita natin yung mga pump dito medyo pagod, no? Medyo pagod ang pump niya. Okay, so kailangan lang natin mag-ingat, kasi nakakita tayo sa daily. Babalik tayo sa daily, ng bearish divergence. Meron tayong curvature pababa. Meron tayong higher high dito. Okay? So, hindi meaning na meron tayong bearish divergence agad-agad magda-drop to, no? Kasi meron tayong bearish divergence din dito, yan. Bearish divergence din dito, pero ang pinush down niya lang ganito lang kaliit, no? Ganyan lang kaliit. Okay? Pero ayun nga, pag may bearish divergence, makaka-expect tayo ng some sort of reaction to the downside. Hindi lang natin sure kung gaano kalakas. Okay? So, abang tayo. Nasa importanteng importanteng resistance to. Okay? Kapag ma-break to at mag-support tayo dito, magandang sign for the bulls yun. At potentially baka maging happy days, no? Okay, last one siguro tingin tayo ng, actually dalawa titignan natin. Ano ba to? BTC dominance. Ano ba to? Di ako marunong spelling. BTC dominance. Ang BTC dominance natin bumabagsak, no? Kapag bumabagsak ang BTC dominance, expect natin ang altcoins malakas or lumalakas. So, total 2 muna. Hindi kasama ang BTC. So, ang total 2 natin, medyo nakakaabot na tayo ng ng around resistance level, no? And around resistance level, meron tayong maliit na resistance dito sa area to, no? So, kasama ang Ethereum dito, no? At meron na tayong some sort of bullish market structure dito. Some sort lang, Meron tayong high, meron tayong higher low, meron tayong higher high. Some sort. So, possible na mas maganda kung ma-break na to, then push up, no? Masasabi natin bullish na yung altcoins ang kakalabasan. Kasi ang sunod na niyan, malaking malaking space to, no? Malaking space to na kasunod na almost walang resistance. Ang susunod na resistance dito ay banda dito pa. Or banda dito. Yan. Okay? So, kapag nakalagpas tayo dito, medyo malaking gains ang kasunod dyan. Ito, dito sa mga area to. So, kahit bearish pa ang altcoins, etong part na to, etong part na to, malaking gains pa rin yan. So, titignan natin. 22% na gains pa rin yan. So, pwede natin i-ride yan. Tingin tayo ng mga, yung alts lang na hindi kasama yun, yung Ethereum. Makikita natin sa alts na hindi kasama ang Ethereum. So, ang Ethereum medyo medyo dinadala pababa yung mga other alts. Pero ang alts na na hindi kasama ang Ethereum medyo malakas. Pero ganun din pala to, no? Meron din pa pala to dito sa level na to. So, parang higher high din siya. So, meron tayong high, low, higher high. So, may possibility na makapunta tayo dito sa mga area to, then baka mag-correct muna dito, then isa pang push up, no? So, ganun din naman, napakalayo pa, malayo tong pump natin, no? So, kung titignan natin to, kung mag-breakout tayo, malaki-laki to, mga 30%, 28%, no? Para sa susunod na level. Ito yung susunod na resistance pa, no? So, malaking gains yun, no? Kung magiging, tayo, kung magbe-breakout tayo, break bullish, magandang pumasok sa alts. Lalo na kapag nakikita natin ng BTC, medyo nagdadalawang isip mag-break. Minsan, ang mga alts humahabol sa galaw ng BTC. So, ang alts natin, may ganito tayo, no? May ganyan. Ang alts natin, nandito banda. O pwede natin masabi, baka ganito pa, no? Yan. Ang alts natin, dito banda. No? Dito banda. Ang BTC, dito na. So, ang alts natin, hahabol yan. Hahabol hanggang sa maka-reach do sa mga certain areas ng kung nasaan na yung BTC, no? Pero medyo mabagal ang galaw ng alts ang kakalabasan kasi ang leader natin si BTC, si Lolo BTC, okay? Ano pa ba? Meron pa ba tayong pag-uusapan? DXY.
Ang DXY natin, ganun pa rin. Wala tayong masyadong mapag-uusapan dito. Inaabangan lang natin kung magbe-break out to or tutuloy-tuloy pabagsak to. Hindi natin sure. Ang S&P 500, meron siyang breakout pero medyo expected natin may breakout dapat to kasi mayroon tayong potential leading diagonal 1, 2, 3, 4, 5 para sa first wave. Then magkakaroon tayo ng A, B, C na second wave. Expect natin yung breakout dito. Baka mag-fake out to, no? Or more like fake breakout. Ito, fake break. Or actually, breakout talaga siya. Breakout talaga siya. Then, maglo-lower high siya dito. Maglo-lower high. Then, susunod pa baba. Possible mangyari yon. Madalas sa mga gantong structure na ABC correction, meron tong type of fake out na mukha na siyang bullish kasi nag-break siya ng falling wedge. Kunwari, ito, falling widening wedge, nag-break siya, magre-retest, tapos, hindi pala magre-retest, no? Magbe-breakout, tapos mukhang magre-retest, pero babagsak pa ulit, no? May mga ganong types of impulse wave theory na pang fake breakout, no? Na 1, 2, 3 at madalas ang target niyan 0.88 or 786 ata to, no? So mga banda dito, no? Yan, banda dito sa mga area to. So pag nakita natin ganun ang ginawa ng S&P 500 na nag-fake breakout, pwede natin ma-expect, okay, baka sa BTC may fake breakout din, no? Di lang natin sure, okay? Di lang natin sure, titignan natin sa weekly. So ano bang pwedeng example? So tignan lang natin, mali yung pinindot ko. Oops, mali na naman yung pinindot ko. Yan, hanggang sa ilalim. So may possibility pang umangat to, no? Hanggang 40k. At isa sa mga pinaka-importanting level sa retracements actually yung golden pocket or yung 0.618, no? So meron pang iaangat to, possible. Dito siya sa mga area to, no? So ando dun siya sa medyo papuntang breakout, pero pag tayo hindi tayo naka breakout dito ng ganyan, medyo delikado, no? Masasabi ko. Kasi isa sa mga pinaka-importante yung 618 na Fibonacci level sa mga types of corrective move, no? Kasi may possibility kasi maging corrective move to, no? A, B, C na ganyan, na mas malala nga lang. Pero hindi pa natin pag-uusapan yon. Hanggat hindi dumadating, hindi natin pag-uusapan. Ang importante ngayon, nasa bullish side ang structure na to. Nasa bullish side ang structure na to. At hanggat hindi tayo nagbe-breakdown dito at makakabalik dito sa etong white line na to, bullish pa rin tayo. Okay? So, ganun lang kasimple, Meron tayong mga basa sa mga longer time frame, meron tayong mga basa sa medyo shorter time frame, at nagko-contradict sila sa isa't isa na bullish at bearish. Pero yung current price action natin, kung titignan natin, bullish tayo, no? Bullish. Okay? So kailangan lang natin tandaan, hanggat hindi pa natin nakikita tong confirmation na babagsak tayo dito, bullish pa rin tayo. At the same time, habang nasa itaas tayo at hindi tayo nagko-confirm ng some sort of break naman dito, bearish tayo sa itaas, sa resistance. Kasi kapag nasa resistance tayo, marami nagbebenta dyan. Okay? So, ibig sabihin, sa shorter time frame, yan, dito tayo sa 4 hours, no? Titingin, sa 4 hours, bearish to. Okay? Bearish to sa ngayon, makikita natin, meron tayong 1, 2, 3, ayaw ma-break, at lower high ng lower high. Okay? So, sa 4 hours, at least sa 4 hours, bearish to. Okay, so makaka-expect tayo siguro ng medyo konti pang bagsak, pero nasa support na ulit tayo. So kung pupunta tayo ng 1 hour, doon naman papasok yon. Sa 1 hour naman, bullish naman, no? Ganun lang naman yan, no? So may possibility na mag-bounce, no? So depende sa time frame nyo kung in case na kasi iniisip ko minsan, no, may mga sinasabi yung bullish and bearish, then iniisip ko, paano kaya yung mga viewers ko, paano kaya baka na may misinterpret nila minsan, na baka
generally bullish dapat, pero may sinasabi kasi akong bearish na pinag-uusapan natin para sa ibang type of time frame, sabihin natin mga longer time frame ganon. Baka nalilito sila at maging bearish sila, or sabihin natin baka maging bullish naman sila sa shorter time frame, no, na kunwari dito, no, kasi magbe-breakout tapos bakit bigla magda-drop bigla, no, then parang mag-iiba yung pananaw nila kakalabasan, no. Anyway, ayun lang gusto ko i-point out, no, sa mga different time frames nag-iiba yung ano dyan, nag-iiba yung kung bullish ba or bearish. Sa ngayon, kung dito tayo at nakatingin lang tayo sa shorter time frame, medyo ano pa to, no, medyo nasa bullish side to kasi nasa support tayo, no. Makita natin yung breakout, retest, at nagtatry tayo mag-push up, pero hindi pa tayo maka-push up, so possible may konting rejection, magbabounce ulit dito, kukuha ng lakas bago mag-push up, no, possible mangyari yon. Okay, then papasok na yung mga daily at saka papasok na yung mga weekly. Okay, so last one na to, tignan lang natin anong itsura ng CME gap. So sa CME gap, no, meron tayong malaking break dito. Makikita natin yung closes niya. Ang gaganda ng close na ito, no. So sa CME gap, mukha siyang ano, no, highly bullish kasi meron tayo close above na ganito, natapos ang week. So pwede itong kahit bumagsak to hanggang dito sa mga part na to 35k, okay lang yon, nakalabasan. Then pwede pang mag-push up yon. Okay, 35k, no. Tignan natin sa BTC, ano ba yung inaabangan natin dito. Ang layo pa pala nito, 30k pa to. So pwede siyang umabot ng bandang dito lang, no. Ito, no, itong linya kong to, yan, pwede pa siyang bumagsak dyan, bullish pa rin yun, nakalabasan, no. Then push up, possible yun, no. So ayun siguro update natin. Pasensya na, no, ang tagal ko mag-update ng mga videos ko, pero tinatry natin mag-update kahit napaka-busy ko at inaantok ako at napakaraming gagawin pa mamaya. So ayun siguro update natin, wala tayong trading idea. Bantayan nyo na lang to mga levels na ganito, no. Dito sa mga ano, no, mga weekly levels, meron tayo dito sa itong level na to, pwedeng mag-support yan dyan. Meron tayong mga some sort of baka may monthly pa ata dito, no. Monthly, no, baka ito yung monthly nya, no. Ang monthly level, baka dito pa siya sa bandang 38,500, no. Possible yan, pwede pang umangat yan. So basta pag nakakita kayo ng mga levels, mga daily levels, weekly levels, monthly levels, madalas may mga galaw doon or may hirapan yung price dun sa mga area ngayon, no. So, ito siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys.